Paano tayo magkakaroon ng milagro sa ating buhay? Sa tingin ko po, kung babasahin natin ang kwento ng the multiplication of loaves, may pinapakita siyang dalawang sangkap sa atin ng milagro. At ano po yung dalawang sangkap na ito na pwedeng magbigay ng milagro din sa atin? Una, kailangan nating pabendisyon ang anuman bagay sa ating buhay sa Diyos. The first ingredient of a miracle is allowing God to bless things, person, experiences in your life. Sabi sa ating ebanghelyo, pagkatapos daw, benendisyonan, pinagdasal, pinasalamatan ni Jesus itong mga tinapay, biglang dumami. Ang tanong sa ating mambuhay, pinapabendisyon ba natin ito sa Diyos? Minsan ang nagiging hadlang, bakit hindi natin pinapabless sa Panginoon ang ating buhay ay dahil tinitignan nating maliit ito. Pero gaano man kaliit yan, gaano man sa tingin mo walang kwenta, walang halaga, subukan mo, ipabendisyon mo sa Diyos at magtiwala ka. Lalaki yan, darami yan. Kahit na ang gamit mo, bisikleta lang sa iyong pagtatrabaho, kahit na maliit lang ang iyong business, sari-sari store, kahit ang iyong bahay, tahanan, barong-barong lang, kahit kakarampot ang iyong pera, kahit na sabihin mo napakarami mong utang, ano man yan, ipabendisyon mo sa Diyos. Kahit na yung iyong mga problema, yung iyong pagsubok, kahit na ang iyong mga pag-aalala, ipabless mo, ipabendisyon mo sa Diyos. Pag tayo po ay nagigising sa umaga, paano ba tayo nagdarasal? Baka hingi lang tayo ng hingi. When was the last time that you asked the Lord to bless you? To bless your husband, to bless your children, bless your house, to bless your business, to bless everything in your life. Paano ba tayo nagdarasal bawat umagang kagising natin? Minsan po, pag ako ay namimili, pagkabayad ko po, kung napansin ko pong ako yung buena mano, kukunin nila yung pera ng mga tindero, tindera. Ano yung gagawin nila? Ipapaypay nila dun sa kanila mga paninda. Anong ibig sabihin nun? Darasal sila. Gusto nila na makarami sila sa kanilang pagtitinda. At napapaisip po ako, sabi ko, buti pa yung pera, tinamble-bless doon sa kanilang paninda. Paano kaya yung blessing ng Panginoon? Anong nagparami doon sa pagkain? Hindi naman po yung pera, kung hindi ang Panginoon. At bakit dumami ito? Kasi kinuha niya yung kakaunting tinapay at benendisyonan niya. Kung hindi natin papabayaan ng Diyos na kunin yung kakaunti sa atin, at kung hindi natin papabayaan ng Diyos na bendisyonan ito, to bless it, hindi ito darami. The first ingredient of a blessing is allowing God to take the little that you have and allowing God bless it. Pabayaan mo ang Diyos. Bendisyonan ito. Araw-araw, pabless mo, pabendisyon mo ang iyong buhay. But secondly, walang milagro kung walang sakripisyo. Tandaan niyo po yan. Sa tingin niyo po, darami kaya yung tinapay kung agad itong kinain ng mga alagad? Bakit dumami yung tinapay? Kasi hindi nila kinain, hindi nila tinago. Ibinigay nila, inialay nila. Kahit nung pagkatapos pong binless ng ating Panginoon, yung pagkain, yung tinapay, yung isda, hindi sila nakinabang, hindi nila ginamit. Kung hindi pagkatapos na binless ng ating Panginoon, pinamigay nila sa mga tao. Pagkatapos silang pinamigay, dito po lalong dumami. See, walang milagro kung hindi sila nagsakripisyo. Kaya dumami kasi nag-alay sila. Ako po, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil yung aking pong mga magulang nagsakripisyo para sa amin. Inuna kami
Dahil po dito, nakatapos kami. At ngayon, meron po kaming magandang buhay. Yung pong aking nanay at tatay, napakadalang lang po bumili ng damit. Tinitiis po nilang hindi sila bumili ng damit. Bakit? Kasi inuna po nila yung aming pagkain. Inuna po nila yung aming tuition fee. Kung pong inuna nila ang kanilang sarili, yung luho nila, siguro po hindi kami nakatapos. Palagi po nilang sinasabi sa amin, yung pinakamahalagang kayamanan na maaalay nila, maibibigay nila, ay isang kalidad na edukasyon. Pero alam po natin kung gaano kamahal ang isang quality education. Naibigay nila yon. Paano? Dahil nagsakripisyo sila. Kung gusto mo rin magkaroon ng milagro sa buhay mo, matuto kang magsakripisyo, matuto kang magparaya, matuto kang maghirap, matuto kang magtiis. Dahil pagkatapos ng iyong pagtitiis, meron naman grasya, merong pagpapala sa Diyos. My dear friends, we have already received a miracle from the Lord. But if we want that this miracle to multiply, we have to allow God to bless the little that we have. Pabayaan mo na Diyos. Bendisyonan kahit na yung kakarampot sa iyong buhay. Magtiwala ka na sa iyong pagsasakripisyo, may milagro. Darami yan sa tulong ng Diyos.